Umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa magkakasunod na epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Office of the Civil Defense o OCD Information Officer Diego Mariano, 21 ang naitalang namatay mula sa mga lalawigan ng Benguet, Rizal at Batangas. May 4 pa ang kasalukuyang pinaghahanap, 3 sa Benguet at 1 sa Batangas, habang 15 naman ang naitalang sugatan sa Ilocos, Benguet, Rizal at Cavite. Malaki rin ang iniwang pinsala ng sama ng panahon sa kabuhayan at ari-arian. Sinabi ng OCD na sumampa na sa 1.46 billion pesos ang kabuoang danyo sa mga infrastruktura, habang pumalo naman sa 197 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Inihayag ng Department of Education na nasira ang 2,424 classrooms dahil sa pananalasa ng Bagyong Maymay at hanging habagat. Sa ulat ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd, nasa 403 ang nawasak, 505 ang matinding napinsala, habang 1,516 ang nagtamo ng minor damage. Naitala ang mga pinsalang silid-aralan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. May mga kagamitan din na nasira tulad ng computer units, upuan at mesa, pati na gamit sa mga laboratory at mga learning materials. Ngayong 2026, zero ang budget para sa flood control matapos pumutok ang balitang may mga kongresista at senador na kumita sa anomalya. Pero para sa susunod na taon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 107.4 billion pesos para sa flood control program sa proposed 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, kailangan ng pondohan ng flood control programs dahil may mga proyektong dapat ituloy. Pinag-aaralan pa ni Pangulong Marcos ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE bago magbigay ng desisyon kung ito ay susuportahan o hindi. Sinabi ito ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Aniya, hindi kaagad masosuportahan ni Pangulong Marcos ang nasabing panukala kung walang sapat na batayan para ito'y ipagpaliban. Nakipagsundo ang Pag-ibig Fund sa PA Alvarez Properties and Development Corporation para sa isang partnership agreement upang mapabilis ang pagtatayo ng mahigit 7,300 affordable housing projects sa 3 lalawigan ng Luzon. Ito ay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH program ni Pangulong Marcos. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon P. Aliling na siya ring chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees na may 80% nang itatayo ang socialized housing, habang 20% ay economic housing units bilang tugon sa pabahay ng mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Sinabi ni Aliling na ito ay bahagi ng determinasyon ng pamahalaan upang mapabilis ang programang pabahay sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa pribadong sektor.